Kilat News Updates. Mga balita ngayon. Prayer service idinaos para sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Sara. Malaking tipak ng semento mula Skyway bumagsak sa isang sasakyan. Driver na estudyante sugata. Rescheduling ng EDSA Rebuild Program posibleng pagtapos na ng tag-ulan ayon sa DPWH. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang ecumenical service ang idinaos sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City nitong Hunyo 11 na dinaluhan ng mga kongresistang miyembro ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Interfaith Prayer and Reflection Service na pinangunahan ng mga leader ng Christian churches at Muslim imams, ipananalangin ng 11 miyembro sa kanilang pagganap sa constitutional mandate na tiyakin ang pananagutan ng mga pampublikong opisyal. Magsisilbi sana itong send-off bago magtungo ang mga prosecutor sa Senado. Ngunit noong Hunyo 10 nang nagdesisyon ng Senate Impeachment Court na i-remand o ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Mariing kinundina naman ni Father Flavie Villanueva ang 18 senador na bumoto pabor sa pagpabalik ng kaso sa Kamara. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Kasunod nito ay dumalo sa isang press conference ang 8 sa mga miyembro ng prosecution panel kung saan nila ibinahagi ang kanilang reaksyon sa desisyon ng impeachment court. Ito pong ginawa na pagbalik sa amin ng Articles of Impeachment ay sa aking paniniwala ay unconstitutional. Wala naman po ito sa kanilang kapangyarihan at ito po ay inaasahan natin na kung meron man mga motion na gagawin, ang gagawa po nito ay yung sa defense. We welcome the impeachment court's service of summons to the Vice President. Yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na ang impeachment trial. Nabagsakan ng malaking tipak ng konkreto mula sa Skyway ang isang sasakyan sa Ninoy Aquino Avenue sa Barangay Tambo, Parañaque City kahapon Hunyo 11. Base sa paunang investigasyon, binabagtas ng itim na SUV ang ilalim ng NAIA X at Skyway patungo ng Mia Road nang biglang bumagsak ang isang malaking tipak ng semento na nagdurugtong sa NAIA X at Skyway, dahilan para mabasag ang windshield at mayupi ang ibabaw ng sasakyan. Sugatan ng driver ng SUV na isang estudyante matapos magtamo ng tama sa ulo. Agad siyang dinala sa ospital. Hinihintay pa ang resulta ng formal na investigasyon kaugnay ng insidente ayon sa Traffic and Parking Management Office ng Parañaque. Kinukonsidera ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pag-reschedule ng rehabilitasyon ng EDSA pagkatapos ng panahon ng tag-ulan. Saad ni Secretary Manuel Bonoan, pag-iisipan ang kagawaran kung praktikal bang simula ng proyekto gayong tag-ulan na. Dagdag pa niya gumugulong ang pagtetest ng mga bagong solusyon ng ahensya para mapabilis ang rebuilding sa pinakaabalang kalsada sa National Capital Region o NCR. Ilan pa sa mga kinukonsidera ay ang malalaking aktibidad gaya ng pag-host ng ASEAN Summit at hindi rin umano pwedeng simulan ito sa Disyembre dahil sa malalang daloy ng trapiko tuwing Christmas season. Isinasapinal pa ang postponement ng EDSA Rehab habang tinitignan pa ng ahensya kung maaaring simulan ang konstruksyon ng ilang parte. Partikular na ang kinakailangan na agarang maisaayos. Una nang sinabi ng Pangulo na nais nitong matapos ang rehabilitasyon sa loob ng 6 na buwan upang maibsan ng malaking epekto sa mga motorista. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.